So sa palaisdaan pinapatay, tapos ang tapon sa Taali kasi malapit. Oo, hindi. Yung palaisdaan kasi doon, parang ang alam ko, may palaisdaan doon yung isang pulis. Tapos pag doon ng parang katayan, parang slaughter ba? Yun na doon na, saka tinapon nila. Opo. At least, sir, tugma ka doon sa mga nangyayari ngayon, sir. Yes. Nabangga ako, sir. Oh. So far, wala pang mali sa lahat ng binunyag mo. Wala. Anong nararamdaman mo ngayon na lahat ng revelation mo ay Lalong mas papaniwalaan, lalong mas papanig yung mga kababayan natin dito kay alias Toto. Hindi, pero sabi ni Bato de la Rosa, hindi daw credible si alias Toto, mga bossing. nakatulong magkadireksyon? Itong 4 years na pong nakatenggang kaso. Yes, kaya sabi ko nga, kaya nga hinamon ko nga si Mr. Atong ang magpalay detector tayo kung sino ang nasabi sa atin ng totoo. Gawa ng lahat ng nalalaman ko, hindi naman ako gumagawa ng kwento. Para masira ako, para saan? Kaya laman ako nagaganito dahil gusto niyang patayin kami, buong pamilya ko. Pero tapos sabi pa ni alias Toto, si Atong Ang daw ho, ang ninong nung anak niya. Nandyan na si Kian, mga bossing, palakpakan tayo. Shout out sa iyo, Kian. Last 2 questions po, sir. Ito pong ginagawa niyo po bilang whistleblower. Napakabigat kasi syempre, hirap ka na, hindi ka makalabas ng family mo, hindi mapuntahan agad. Kayo po ba at some point ay nagsisisi na pinili niya maging whistleblower? Hindi ako nagsisisi dahil pinaglabang ko ang pamilya ko dahil gusto na niya masakirin kami. Anong gusto ko? Mamatay na lang ako na walang gusto ko magkaroon ng hustisya yung mga pamilya ng nawalan, ng missing sa Bungero. Pangalawa, yung papatayin niya na ako, hindi ko natanggap yun. Sabi ni Castillo, Riza, alias Totoy, ilabas mo lahat ng taong involved para makalaya mga pinatay. Kawawa naman. At mabigyan ng hustisya ang mga pinatay. Sabi ko na nga sa kanya, boss, okay lang mapatay mo ako. Huwag mo lang idamay buong pamilya ko. Kaya ako nag-react sa kanya ng ganito. Ngayon po, sir, ay mas mahigpit na po ang seguridad kasi ngayon ang dami na nangyayari. Totoo na lahat ng sinasabi mo. So, kumbaga parang kung nakita na ng tao na hindi ka nagsisunod sa mga sinabi mo, mas marami na po bang threat kayong nararamdaman niyo? Ako, sanay na ako sa threat na yan. Wala naman ibang magpapatay sa akin, si Mr. Atong Ang lang. Hindi naman, gobyerno, kakampi ko yung gobyerno. Para saan, di ba? Hindi ako natatakot kahit kailan. Kaya nga sabi ko nga sa kanya na Mr. Atong Ang, kung totoo man yung sinasabi mo o nagsisinungaling ako, magpalay detector tayong dalawa. Isama. Ayan, may hamon, Di ba? Sabi ni JC Mose, madaling masira ang sako pag under the sun. Lulutong, kukunat. Lulutong, tapos magiging crispy yun. Pag under the sun, totoo. Pero pag sa ilalim ng tubig, hindi basta-basta. Mo yan si Judge Felix, magpalay detector tayo kami. Oo, kasi sinabi niya na kung wala daw akong basihan, ngayon, mayroon akong sa bibig mismo ni Mr. Atong Ang, sinabi niya na ang tagalakad si Judge Felix. Yung time na yun, 3 months ago, tinawagan ako niya ni Mr. Atong Ang. Nung nagsabong sila sa Manila Arena, nandun si Judge Felix, nandun si Celso Salazar, sabi sa akin, doon kausapin mo to. Magpasalamat ka. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya sabi ko, hinamon. Si Judge po tumulong sa kaso mo? Yes, sa lahat. Gawa na nga. May nadadawit, may nasasabit pa. Sinabi ko na nga na ito si Judge Felix. Magkaibigan yan sila si Salazar. Saan dikit yan? Ngayon, ikinunik hanggang sa ang pagkamali lang ni Mr. Atong Ang. Pag marami nang alam yung tao na, pinapapatay niya na. Kaya, Para wala na, para hindi na makapagsiwalat o kung sa darating na panahon. Nako po. hindi ako natakot sa kanya. Alam ko kung hanggang saan ako. Ang dami na rin kakampi ngayon, sir. Oo, nadagdagan na rin yung patong sa akin, siguro. Ano ba ang bounty, sir? Last time, sir, nag-usap tayo 50 million. 50 million, sigurado. Baka dublihin o triplihin pa niya yan. Gusto niya gastusan para mapatay lang ako. Para mawalan ng
Hindi, pero sa pagkakataon nung ito, mga bossing, tingin ko, hindi sa pagkakataong ito. Kasi kapag ka ganyan ang nangyari, mga boss, eh baka mas lalong umano, mas lalong pag-initan si Atong Ang. Iisipin ako, kung sakaling may mangyaring masama kay Don Don, mas lalong iisipin na, nako, pinaligpit na, naunahan, para hindi na makapagsalita. Di ba? Oh. Justisya itong mga missing sa Bungiro. Ngayon, pinapalabas niya na ako ang mastermind sa pagpatay. Ngayon lang ako nakakita na ang utusan naging mastermind. Alam ng taong bayan yan. Kaya hindi ako natakot sa kanya. Ayan ho ang mga pahayag ni alias Don Don, base na din po doon sa mga nakitang mga buto na nakasako ho, mga bossing. Pero sa ngayon ho, inaalam pa ho kung pantao o kung sa totoo o hindi, mga bossing. Yung mga nahukay na buto o yung mga nakitang buto. Shoutout sa misis ko, si Grace Bequilio. Sa masarap na pritong galunggong for dinner, ang lakas mong manginggit, Cesar Bequilio. Paborito ko yung galunggong na yan, no? Deep fry, tapos malutong na malutong. Tapos ang sausawan, burong mangga na may patis, tapos may sili. Ay, naku po. Sabi ko sa inyo, kahit ako hindi malakas kumain ng kanin, mapapalakas ako dyan. Anyway, mga boss, chief amo, sir, ako'y magpapaalam na po. Etong kaso na ito, etong tungkol doon sa mga missing sa Bungero, lagi po namin kayong i-update patungkol po dyan, mga kababayan, at palagi lang po tayong nasa gitna sa kanila. Hanggang sasabihin na ng hukuman, ito ang taong nagkasala. No? Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.